Maraming kabataan sa panahon ngayon ang napapariwara sa buhay. Marahil ito'y dulot ng kahirapan, kagutuman o pagkukulang sa gabay ng mga magulang. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito sa buhay, may mga ilang kabataan pa rin ang nakikipagbuno sa tagumpay. At isa na nga rito si Mildred, isang aktibong naglilingkod sa simbahan na kahit hikahos sa hirap ng buhay ay patuloy na umaasa sa kabutihan ng Poong May Kapal. Alas 5 pa lang ng umaga tuwing araw ng linggo ay naghahanda na sa pagpunta sa simbahan si Mildred. Ako si Mildred Reyes, isang choir server ng Barangay Panguluan. Nagsimula akong mag-serve noong 2020. Nagsiserve ako sa simbahan dahil gusto kong pasalamatan ang Panginoon. Gusto kong magpasalamat dahil kahit papaano ay sinusubaybayan niya ang aking mga magulang. Lagi lang siya andyan para dinggin ang aking mga panalangin. Si Nanay Mercy, nagbibenta ng banana Q sa bayan kung saan kumikita lamang siya ng maliit na halaga. Ngunit kahit kakarampot lamang ang kanyang kinikita, patuloy siyang lumalaban sa buhay kasama ang Panginoon at para sa pangarap ng kanyang mga anak. Ako si Mercy Reyes. Anak ko po si Mildred. Napakasipag po siya mag-aaral. Lagi po siya sumasama sa simbahan. Kulang man sa baon o sa pagkain si Mildred ay tinitiis pa rin niyang pumasok sa paaralan sapagkat naniniwala siya na habang may buhay, may pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap niya sa buhay at bilang resulta ng kanyang pagtitiis sa pag-aaral at paghingi parati ng gabay sa Panginoon, siya ay nananatiling honor student sa paaralan na kanyang pinapasukan. Si Mildred bilang isang mag-aaral ay napakahusay. Sa katunayan nga, siya ay isa sa mga wing honors sa klase niya. Pangalawa, siya ay napaka-responsableng mag-aaral. Siya ay mayor ng aming classroom officers. At higit pa doon, siya ay napaka-humble at malapit sa Diyos dahil nagsuserve siya sa kanilang simbahan sa kanilang barangay bilang choir. Ang motto ko sa buhay ay ang patuloy lang maniwala hanggat may Diyos na kinikilala. Dahil naniniwala ako na hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya patuloy lang po tayong maniwala. Ang pagkakaroon ng kakulangan sa buhay ay hindi rason para humina ang iyong pananampalataya. Bagkus, gamitin mo ito upang mas lumakas ang iyong pagtitiwala sa mahal nating Panginoon.